Lang tayo 'no. So what is, prompt engineering 'no? At ang prompt engineering mga kapatid ay siyempre ifo-forward ko na po ito kasi, um, usage lang ng book 'yan. So what is prompt engineering? So prompt engineering is the ability to communicate with AI clearly, strategically, and effectively. So meron tayong noon sa mga nagpo-program kahit sa mga laptop or computer, meron tinatawag na command prompt na ita-type mo lang dun sa search bar, CMD, parang yun na yung pinaka-command prompt na lilitaw 'no. May tina-type tayo and then may lilitaw na mga, um parts or system sa loob 'no, sa software. So dito naman, artificial intelligence is transforming how pastors write sermon, sa business, how to run operation, and how freelancer produce creative work. So behind that, may tinatawag na prompt engineering. So yun yung language ng AI na kung ano yung binato mo sa kanila ay isasagot nila yung according sa tanong natin. So in simpler term, prompt engineering is teaching how AI o the AI how to think for the task you need. Kung ano yung need mo, so tutulungan ka niya, no, na ibigay yung sagot do'n. So prompt is not merely what you type, it's a blueprint, guide, instruction, and manual for the AI. So tayo yung nagko-condition sa kanya. At merong tinatawag na, yung prompting na yon, you can define a role, assign a task. Halimbawa, ikaw ay, isang, magre-research ka, so or magra-write ng book, sasabihin mo sa kanya, you are a publisher o kaya you are PhD in ganito sa subject na yun, parang designing a role. So mamaya papalawigin natin yan. And you will set a tone, yung setting tone ay kung pastoral tone ba yan, educational na teacher yung tone, at may mga specific tones din. So mamaya or baka sa next natin na ano yun, aabot tayo so dun sa toning ng specific or specified tones. And he can give example, and you can set limit and boundaries, and you can define the format kung lalagyan mo ng bullet, table, at saka ang kagandahan nun, you can specify an audience kung pang youth ba yan, pang adult, women's, men's. So kayang-kaya niyang gawin yon. Pero hindi niya magagawa unless tayo yung maglagay ng prompt, no? So ibig sabihin ng prompt engineering, we are designing according to command, no? Kaya prompt command 'yon sa computer. Kung ano yung lalabas o lilitaw na kayang ibigay ni AI. Bakit importante kasi yung prompt? So why prompt matter? So AI does not read your mind. Di naman niya kayang basahin yung utak natin eh. It does not feel missing information. It does not interpret vague intention. So, AI only knows what you type. So, kailangan talaga ng prompt engineering. So, bakit kailangan? Because prompt determine the quality of output. Pag vague ang prompt, weak output. Pag precise ang prompt, excellent din ang output. Kaya minsan hindi natin makuha yung gusto natin kasi minsan mali din yung ibinibigay natin. So, give and take ito. What you will give, you will take. Kung ano rin tinanim mo, yun ang aanihin. At ang sikat na pinaka-term dito ay yung trash in or garbage in, garbage out. Treasure in, treasure out. So, ikalawang reason bakit importante ang prompt engineering because it reduce mistake and errors. Para, halimbawa, ah, nagpagawa ka ng sermon outline. And then, ano ka, more on King James or ESV, hindi mo na ilagay yon. So, bibigyan ka niya ng NIV. So, ang magiging paliwanag niya, no, ay nakabias na sa NIV. May mga hallucination siya doon na gagamitin ng mga word. Pero sa original na salin, wala naman yung mga word na ibinigay niyang example. So, yun yung magiging mga mistake and error niya. So, by using right prompt, it will be reduced, no? Kaya may ginawa akong um, customized na ChatGPT app na mababawasan talaga yung error. Hindi ko sinasabing 100%
100% perfect yon, no? Pero mostly nasa 90% kasi talagang ang dami nating kinuman doon para makagawa tayo ng ganun. At sa mga meron, ayan, mag-type tayo ng thank you pastor sa mga nakakuha ng privileges. Biruin mo, matagal ko talaga yung ginawa, pinag-aralan, no? Nag-enroll ako kasi sa Coursive, 1 year yun, and um, sa biyaya ng Panginoon, talagang binigyan natin yan ng panahon. Kahit sometimes pag hindi pa ako makatulog, mga alas 3 na, alas 4 na, one time nga, mga 5 to 6 gising pa rin hanggang di na rin nakatulog, nag-prepare na sa mga anak, yun. So, tinapos ko yung course na yun. At actually, ang dami pa. Hindi pa tapos siya kasi 1 year nga yun. Pero at least, nakakuha na tayo ng mga certificates. At masasabi natin na expert na rin tayo sa prompting. So, ikatlong dahilan, prompt save enormous amount of time. Pag maganda yung pagkaka-prompt mo, mababawasan na yung paulit-ulit mong utos sa kanya. So, magkakaroon ka ng well-crafted prompt ng paggawa ng sermon outline, generate business proposal, graphic, mga design, even marketing, kahit mga logo. Pwede ka nang gumawa. Kanina lang mayroong naghilot sa akin, and binigyan ko siya ng sample, no? Ito pagkatapos kasi ng AI course natin ay meron akong ipapamigay na sa mga lalo-lalo na sa mga businessmen or mga nagbablog. Kung may mga church members kayo, ay mabibigyan natin ng ganun kung i-enroll nila ito. At napakaganda, no? Kasi specified, yun ang kagandahan kasi ng maayos na prompt, eh. May specify mo siya. So ito yung ang tawag dito, what makes you different na specialized, yon specialized na chat GPT ay makakapag-develop ka lahat, kahit anong business mo, kahit anong ano, kahit sa ministry, no, kahit pastor ka. So bibigyan kanya ng ng idea na ma-enhance kung ano yung kakayanan mo. So bakit kailangan pa? Because it is a transferable skills. Prompts are transferable skill. Kahit pastor ka, entrepreneur, freelancer, prompt engineering gives you an edge to modern productivity. So, bibigyan ko kayo ng sample dyan after yung papakita ko yung sinasabi ko. So, sa prompting, halimbawa, write a sermon. Bad prompt yan kasi generic, short, at saka laki yung structure. Pero kung good prompter ka, bibigyan mo siya ng role or task, you are a youth pastor. Kahit hindi siya youth pastor, pero rolling yan. Role ang tawag yan or tasking. Bibigyan mo siya ng task. As in, binibigyan mo siya na kunwari ay siya yan, pastor siya. Then create 3 point sermon of Philippians 3:13 to 14, 14 ages. So specified yung kanyang hearer or audience. Include illustration and reflection question. So specified siya. And then pagka nagkaroon ng ganyan, napakaganda ng result. So clear siya, engaging, structured, tsaka audience specific. So ganito yung example ng maganda na structure. So prompt engineer, kumbaga sa engineer ng bahay ay kalkulado, maganda, matibay, and pangmatagalan. So ganun din 'to, no? Pangmatagalan mong maasahan yung resulta na ibibigay niya. So paano ba i-interpret ni AI yung instruction? So ito yung AI mindset. AI does not think like humans talaga. So wag nating sasabihin na yeah, yung AI ano lang yan, yung matalino na may brain siya. No, wala siyang brain, no. It helps lang kung ano yung brain ng nasa tao. Yun din lang naman ang ginagamit niya. AI does not understand meaning like we do. But AI does follow a consistent process. So una, it reads your words exactly. Kung paano ka mag-wording, ay aayusin yan. It analyze the instruction word for word. It identifies pattern. Kung paano ka mag-pattern, halos alam na niya, kabisado niya na kung paano ka mag-utos, and then makakabisa ka na niya. Actually, si ChatGPT, pag tinanong mo, who is, tas ilagay mo yung pangalan nyo,
bibigyan ka niya ng resulta. So, yan, bigyan natin ng example, no, para um, makita nyo. So, stop share tayo dito para makita natin. And try nyo, open nyo po lahat. Kayo po, mag-download kayo ng ChatGPT and i-ano nyo po, i-type nyo who is and then connect nyo po yung inyong pangalan. So, dito, i-open natin sa Zoom para makita po ninyo. Yan, alisin natin to. Gawa tayo ng bagong chat. Yan, ito. Gawa tayo ng bagong chat. Who is? Pero kung bago ka pa lang gumagamit or kada-download mo pa lang, hindi ka pa niyang kilala. Ako naman, halimbawa, who is Roderick De Vera? Yan. Dahil ang dami ko ng input sa kanya, kilala na niya ako. Ah, yan. Here's what I found about Roderick E. De Vera. What he seems to do, what's publicly known about him. If you meant different Roderick De Vera, let me know. So, siya daw ay, sabi niya, presents himself as Christian minister, preacher, counselor, music, theologian. According to one profile, founder ng Mobile Bible School, Christian coach, author, course creator, content creator. Associated siya ng institution ng tinatawag ay Mobile Bible School. Founder, director, CEO, one of sa profile niya. Sabi niya, he also seems a function, teacher, faculty, theological institution na International College of Mission and Theological Seminary. O, di ba? Sa anong ginagawa niya is ministry, nandyan lahat. Social media, public identity profile, context, prominent saan siya verified. O, di ba? He is not, so far as I found, widely referenced in academic theology. Yan. Reference daw, Philippine media, unlike well-known theologian. So, hindi naman ako well-known theologian. Because most sources seems published sa social media personal. So, what we didn't publicly know. So, yan. Kilala na niya. May makikita kayo na pagkakilanlan dyan. Ito may dalawang reference siya, eschatology at saka victory breaking bondage. Ewan ko kung saan yan nakita, no. So, yun, meron siyang reference na kung sino ko. And then yung sinasabi ko kanina na ah, maayos na prompting kasi nagawa na to kaya tumaayos. Ito ang gumawa naman nito ay si Peng Jun. Si Peng Jun ay multi-millionaire na tumutulong sa mga businessmen at ang kanyang high ticket dito ay almost 500,000 no pesos yun na high ticket na tutulungan niyang on hand. Pero ito sa mga VIP lang to, mga nasa 20,000 plus yung passes nito para makuha mo tong what makes you different. So, itong kagandahan kasi maayos na yung prompting nito at saka specialized. Kanina may ginawa ko, naghihilot siya. Sabi ko sa kanya, ito ipapamigay ko to sa mga gagraduate ng AI Empower ay yung AI applied AI course para matulungan sila ma-boost. So sinubukan niyang sinubukan niyang i-type kung sino siya. So dahil naghihilot siya, ayan, may nagustuhan daw siya dito yung ang pangalan ay Rich Care Health Clinic. So siya yung nag-type eh. So ang tinype niya dito, sabi niya ganyan, ayan, makapagbibigay ng ginhawa sa tao, malalayong mga taong nasa malayong lugar, napapagaling daw niya yung hindi magawa ng simpleng massage. So, ibig sabihin sa massage siya. So, ayan, binigyan siya ng core differentiation, one-line positioning, I provide advanced therapy healing to remote community. So ito, yung ang tawag dito ay customize, no? Nag-command ng prompt dito and then gagawin mo siyang app. So kung paano gawin 'yan, kailangan niyo mag-enroll ng ano ng
ibang ano to, ibang usapan. So, yan. At ang kagandahan niyan, tuloy-tuloy natin. Nandiyan na lahat, professional sound, kung paano mo ito i-post, kahit at nagpagawa na rin ako ng logo. Tuwang-tuwa siya sa logo, no, na binigay nitong What Makes You Different na app. At magkakaroon kayo ng copy nito pag matapos nyo ang Applied AI course. So, Rich Care Clinic. Tuwang-tuwa siya kasi nagmamassage to, may hand lang daw na ganyan ang meron siya, magka parang magkatalukap, magkatiklop. Eh biglang may taong nakahiga na parang minamassage, no? Meron pang tatlong tuldok doon. So, ayan, tuwang-tuwa siya. So, ang bilis din nagawa. Wala pang 1 minuto, naglumitaw na agad. And, yan, meron na rin, ginawan na rin siya ng slogan. So, actually, tuloy-tuloy pa yan. Hindi lang yan. Pwedeng posting ng social media. Etong what makes you different na yan na customized AI. So, meron din akong customized AI na dahil sa good prompting, ay ginawa ko naman na kung paano ako gumawa ng sermon outline, kung ano yung mga itinuro ko sa homiletics noon, ay dito ko talaga in-input lahat. Kaya kuhang-kuha niya yung kung titignan niyo po yung aking social media na Pastor's Notebook na page sa Facebook, ay kuhang-kuha niya gantong-ganto ang lalabas. Bigyan ko kayo ng example, no, sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa naka-purchase. Yan, yung mga naka-purchase na dyan or naka-avail, ay alam na nila ito. So, halimbawa, so hindi ito kasi ang kagandahan, hindi nyo na kailangan mag-prompt. Pero kailangan maging prompt engineer ka muna bago kayo makagawa nito. So, anong sermon type ang gusto mo? Bibigyan ko lang yung sample. So, expository na acrostic ng Psalms 23, buong chapter. Ang kagandahan niyan ay Taglish siya, kaya kahit Tagalogin nyo siya, no? And bibigyan kanya ng outline na kung paano ako gumawa, ganun na ganun din yung style niya. Dahil ako ang nag-command dyan. Ako ang nagbigay kung anong dapat niyang isagot. So, yan, binilagyan din natin ng mga Hebrew or Greek kapag sa New Testament. So, yung sagot niya, shepherd. Shepherd. So, pwedeng ang ano na yan eh. Pwedeng 3 Sunday na yan. SHE muna, tas PHE. O kaya 2 Sundays na ang tawag doon, series. Diba? Shep, tas herd. Yung S niya, sufficiency of shepherd. H is rest of the weary. E, establishment of the soul. Verse 3b, path of righteousness. H niya, help in the dark valley. E, ever-present comfort. R, rich provision. D, dwelling with the shepherd forever. So, yun yung acrostic niya, and complete siya from verse 1 to verse 6 na merong mga Greek word na exposition. At gagawan kanya ng introduction, mag-yes ka lang dyan. So, kung paano yung nababasa nyo sa akin kung paano ako gumawa sa Pastor's Notebook, in-input ko yun ng in-input sa kanya, finid ko ng finid. So, nakita niya, nakilala niya kung paano ako gumawa. So, yun yung sinunod niya. So, yan, may context, introduction. So, meron akong video na nito, hindi ko na ibibigay sa inyo. Ay, hindi ko na itutuloy. So, yan, stop na natin hanggang dito yung ating um, tawag dito, Pastor's Notebook na customized app. Sa mga gustong mag-purchase hanggang November 30, 199. Pero sa December 1 na, ibabalik ko siya ng 499 kasi talagang matrabaho to gawin. So, hindi napakamura yung 199 forever nyo nang gagamitin. So, yun yung sa kagandahan sa prompt engineering, no, marami kayong magagawa at makapangyarihan din siya.
Oh, so identifies pattern. Yan. Sa mga nasa Zoom, bumalik na tayo sa ating paano daw ang mag-interpret ang AI. So, nakaka-identify siya ng pattern. So, nakilala niya tayo kung paano ko mag-outline, paano ko mag-essay, paano ko mag-sermon, mag-table, pati yung social media caption, kuha niya talaga. So, yung mga post ko sa Pastor's Notebook, finid ko sa kanya ng finid. So, nakuha niya yung style kaya ako nagawa yon. So, it predicts the next base response. So, yun. Alam niya na yung susunod na pwede mong tanungin sa kanya. Ibibigay na niya sa iyo. Kaya minsan merong mga suggestions sa dulo, di ba? So, ganun yun. It executes the structure you gave. So, kung ano yung binigay mo, yun yung i-execute niya. Kapag clear, so AI will follow it strictly. Pag format mo ay vague, poor yun. Pero pwede namang improve ni AI. Yun nga lang, kapag talagang hindi maganda, pwede kang mag-command ulit. So, this is why your words control the machine. Ikaw pa rin ang may control sa kanya. No? Kaya yung mga specialized naman, kumbaga, yung katulad ng pastor's notebook, ikaw na yung tinutulungan niya according sa kung paano ko mag-isip. Kasi marami nagpapagawa sa akin ng mga sermon sa pastor's notebook. So, sakto dahil sa pinag-aralan ko ito, napag-aralan ko din gumawa ng app. So, instead na akong tanungin nyo, bilhin nyo na lang yon, no? 199 lang. So, ang misconception about AI at saka prompting, misconception number one, AI should already know what I want. So, hindi niya alam kung ano yung alam mo. Malalaman lang niya kung ano yung alam mo according sa ibibigay mo sa kanya. Hindi siya nanguhula. AI does not guess. It only follows what you type. Misconception number two, AI is intelligent like human. Hindi. AI does not reason emotionally, spiritually, or intuitively. It follows pattern, not intuition. Kaya kung ano lang halimbawa, may commentary, finid mo sa kanya yung commentary na yun, kaya niyang i-trace yung commentary. So, ibig sabihin, mas intelligent pa rin yung tao na gumawa ng commentary. Ang kaya lang nang gawin ng AI is agent siya or helper na tulad nga ng sabi ko noon, para kang may secretary na 10,000 kapag nagsabi ka na, o gawan mo ko ng research na ganito. So, bigyan mo siya ng 10 PDF ng commentary. Then, bigay mo yung subject. And then, bigay mo na rin sa akin yung page number. Tsaka chapter niyan. Ibibigay niya lahat yung kayang-kaya niya. So, ang intelligent o intelihente doon, yung mga author. And then, ikaw ang commander, susundin ka niya. So, misconception number three, a short prompt should be enough. No. Short prompt produce generic and shallow result. So, kung gusto mo, dapat detailed prompt, it produce high-level result. Kaya meron tayong prompt engineering para magkaroon kayo ng high-level result. And number four, misconception, AI can replace human skill. Actually, hindi. Tool lang yan, hindi replacement. It cannot discern scripture. It cannot shepherd people. It cannot build relationship. It cannot replace human creativity and experience. Pero, pwede niyang i-multiply yung abilities mo na instead na yung gagawin mo ng isang buong magdamag, tulad nung tinuro natin sa AI empowerment na gagawa ka ng PowerPoint ng katagal-tagal, ako halos nagpupuyat talaga na gumawa, ay 5 minutes lang meron ka na. Ay ready to preach na. Sabi nila, meron kanina na sabi sa akin, paano yan? Yan kasi knowledge based lang yan. Knowledge based talaga lahat. Kahit naman yung Bible, knowledge based yan eh. 'Di ba? Ang spiritual based, no, yung pagkakasulat nun. So, yung pagkakasulat nun, kung bakit yun naisulat, kasi na-espirituhan siya. Pero kung yun lang, as in yun lang na ibibigay mong information sa'yo, no, hindi ka magpe-pray, hindi ka mag-aas ng may stir up yung anointing na binigay sa'yo ng Lord, how to deliver it. So walang kwenta din talaga. So ang spirit kasi, kikilos yun upon your delivery kung paano kang mag-pray, no? Kung paano mo pinag-pray. Pag sinabing pinaghandaan, dapat ay binasa din natin, pinag-aralan din natin. At bibigyan din tayo ng katalinuhan yan. Habang binabasa mo, doon ka natututo. And how do you deliver? Ikaw ang una rin na naka-feed noon. Wala namang pinagkaiba to sa commentary, no? Ang kagandahan lang ay
lahat ng commentary, lahat ng available sa website man o kung saan na information, ibibigay niya sa'yo na hindi ka na kailangan magbuklat pa ng libro, 'no, hanapin mo yung page, titignan mo yung table of contents, titignan mo yung mga annotation sa ilalim. So, hindi ka na pupunta sa tinatawag na concordance, 'di ba gano'n tayo mga pastors, pupunta tayo sa concordance, ang topic mo faith, sulat mo lahat ng so hindi mo na kailangan 'yun. Same lang 'no, mas pinabilis. Kaya minsan ang problema sa mga ibang ministers 'no, ibang pastors na ayun masyadong dogmatic lalo na sa technology, close pa rin sila ngayon. Hindi nila naintindihan na wala 'tong pinagkaiba sa paggamit ng commentary, walang pinagkaiba sa paggamit ng internet, na mag-internet ka pa kung anong gusto mo. So, walang pinagkaiba dun. Mas mabilis lang talaga, as in mabilis. So, why this matters for pastor, professional, and freelancer? Kasi ang prompt engineering, hindi lang para sa mga tech expert. Survival skill din yan sa mga leaders. Talagang ma-maximize mo kasi yung time mo eh. 'Di ba? So, halimbawa, yun, pag nag-avail kayo nung pastor's notebook na outline. So, may outline ka na, ang gagawin mo, pag-aaralan mo na lang yon and i-insertan mo ng illustration ng buhay mo kasi hindi kompleto kapag wala rin na inspiration ng buhay natin eh, no? Kasi ang Bible, it is a book of testimonies ng mga tao. So ganun din tayo, no? Habang nagko-quote tayo ng verses, kailangan may testimony rin tayo how those verses or how those word na spirit ay kumilos sa atin in our spirit. And then if i-share natin sa kanila through the power of the Holy Spirit, and they will be moved by the Holy Spirit. O hindi dahil magaling tayong mag-preach. It is only the Holy Spirit that could teach sa mga taong open ang puso. AI can help you as an agent for those. So para sa mga pastor, yan, sa sermon ay bibigyan ka ng mabilis na paggawa, i-organize niyo yung Bible studies mo, create discipleship lesson, simplifies administrative task, and expand creativity while staying faithful to the scripture. So may ginagawa ako ngayon na 'di ba pastor's notebook is for sermon outline. Ito naman ay discipleship lessons na ginagawa kong sumunod. And I will launch it siguro after mga 2 to 3 weeks, no? Niluluto ko pa siya ng husto. And I'm using different kind of books and ini-input ko yung mga laman nun para tulungan tayo. And instead na babasa ka pa ng book, bibili ka pa ng ebook, no, hindi na. So, naka-feed na doon sa gagawin nating customized AI din sa ChatGPT about discipleship. So, organic yon, organic discipleship. So sa businessman, i-automate niya yung mga repetitive task na ginagawa mo. Magda-drop na siya ng proposal, ng mga report at saka plans, no? Pwede mong i-compare yung mga different companies and then kung paano sila kumilos, how they strategize, as in, ang gaganda ng result. It will create marketing strategies, improve customer engagement, and speeds up messaging and branding. May mga branding din, may mga pwede mong actually 30 days na post, kayang-kaya niyang gawin 'yan lahat as in. And then ikaw, siguro mga 1 oras lang na gagawin mo, matik na kahit hindi mo bantayan yung pastors o yung page mo katulad ko. May mga time na akala nyo biglang may naipo-post yung pastor's notebook, eh nasa seminar ako, 'di ba? Actually, 1 month na yon na nakaset. And tuturuan ko kayo ng ganun sa AI opportunity natin na earning opportunity sa last natin na subject po 'yon. So, pero may introduction ko na rin po 'yon sa next subject natin na tinatawag na AI for everyday or for daily life, or paano mo gamitin ang AI sa pang-araw-araw na routine natin, paano niya ma-enhance. Sa mga freelancer naman, it will enhance productivity, elevate content quality, generate client-ready outputs, improve turnaround time, increase income potential through efficiency. Kaya katulad nung kanina, yung pinakita kong what makes you different ay para sa mga freelancer,
ay napakaganda. Bibigyan ko kayo ng example. Balik tayo dun sa what makes you different. Yan. So, yung mga nasa Zoom natin. What makes you different? Halimbawa, ako ay nasa photography, no? How can I differentiate my business? Na tayo sa audio. Wait lang, no? Sound. Yan. Naririnig na po sa Zoom, ano? Nawala kasi kanina. So, tatanungin niya, what industry are you in? Who do you serve? What results you deliver? So, halimbawa, yan, simple lang. I'm a photographer, freelancer on call in every event. Who you serve? Halimbawa, for wedding, ano pa? For wedding, ano ba yung mga may photography? En engage, baptism, ah, church activities, halimbawa, anniversaries, fashion. So, ayan, example. And then, gagawan ka na niya. Sound check. Sound check. Sound. Okay na. So, bibigay niya lahat. Ganyan. Tapos, mag-reply ka ng mag-reply. So, ito kasi customized na siya. So, gagawang kanyang signature. Pipili ka dyan kung anong style. One line. Yes ka na lang ng yes. So, ayan, di ba? Pag yes, dapat pipili ka dyan. Ayaw niyang, ayaw niyang mag-move on kapag hindi ka pipili. So, ganun din kay Pastor's Notebook. And then, bibigyan kanya ng marketing sales, blue ocean angle, differentiator, one-line positioning. So, suspense na lang yan next time. Papakita ko sa inyo. Tuloy natin dito sa ating lesson. So, pag freelancer ka,
yun ang kagandahan, no? Kapag wala kang ganun, kailangan mo talaga itong um, prompt engineering. So, bibigyan mo siya dapat ng clear communication, strategic instruction, at saka structured direction. Kaya yung kanina, yung customize, ito ang binibigay niya. No? Ito ang mga binibigay niya kasi hindi clear yung binibigay ko. Yes lang, yes. So, hindi clear. Pero kapag clear, as a prompt engineer, bibigyan ka din niya ng magandang result. I-guide ka ng AI, i-maximize mo niya yung productivity mo, i-reduce niya yung error, at merong human creativity. Kaya maganda yung ginawa ni Peng Joon, no? What makes you different. So, yan. Chapter 2 tayo. May core principle yung effective prompt. Ito na yung pinaka highlight natin. May tinatawag na 4 core: clarity, context, constraint, and command. So 4C yan. Tandaan nyo clarity, context, constraint, at saka command. Parang sa sermon outline na. So clarity, ano ba yung gusto mo? Kasi hindi siya mag-fill in the blank hindi siya manghuhula. It does not guess what you might mean. So ibig sabihin ng clarity, specify mo yung output mo. Ano bang gusto mo? Sermon ba yan? Report ba yan? Email? Proposal? Devotional? So kailangan sasabihin mo kung ano yung gusto mo sa kanyang gawin. Hindi pwede yung hello lang. Ganun. So kailangan i-identify mo yung goal mo and i-declare mo yung intention mo. Huwag mong sasabihin, nice, good, better. Kailangan talagang um, specific, no? Clear. So, halimbawa, fa- for Facebook post, ganyan. For promotion, so, yun ang lalagay natin. Ito, make a sermon about worship. So, weak yan. Hindi yan magandang prompt. So, ang clear na prompt, to lalagyan mo siya ng task, you are an expository preacher. Then, bibigyan mo siya ng limit, create a 3-point sermon outline. So, yun yung style and limit niya. And then, specified verse, John 4:23 to 24, using alliteration. And explain each 3 to 4 sentences. Ito yung chain na tinatawag. So, i-explain na siya. So, clear yung instruction, clear din yung result niyan. So, try nyong i-copy, no? Pag nakuha nyo ito, then i-paste nyo. Napakaganda ng result. Subukan nating i-copy paste natin. Yung hindi sa pastor's notebook, no? Dun sa ChatGPT lang na yung normal lang, hindi yung customize. So dito tayo sa new chat. Halimbawa, ang itatype natin, make me a sermon outline. Make me a sermon outline. O, vague yan. Hindi siya tatanungin ka rin niya, anong gusto mo, sir? So, ginaya pa rin niya, no? Kahit hindi yung sa pastor's notebook actually. Tinanong pa rin niya. So, ano siya naka-condition na kasi. So, subukan nating ilagay yung aking style o yung kinapi-paste natin. Sabi niya, ay na, below is 3-point expository alliterated sermon outline on John 4:23 to 24. So, kusa na siyang gumagawa ng image, Pero kumukuha lang din po yan sa internet. Itong mga images na to, hindi niya yan created. Kumukuha lang siya sa internet. So, ito yung number 1 niya, seeking of true worshipper, standing of true worship, substance of true worship. So, yan lang ang nakalagay. So, iba pa rin kapag itong pastor's notebook ang nakalagay ang gagamitin. So, balik tayo. So, at least meron na, no? Mas specific na siya. Sa mga nanonood sa Facebook at
Pasensya na kung bakit pabalik-balik tayo kasi hindi nakikita yan ng mga estudyante natin na nasa Zoom. Kaya ganyan po tayo. At pine-present natin sa kanila ulit. So, more specific instruction, the more professional the output. Yan yung nakalagay. So, ano yung una? Clarity or clear, di ba? So, may clarity tayo, clear. And next, context. Bibigay mo yung background, purpose, at saka sino yung audience mo. So, halimbawa, make me a sermon outline for anniversary. Ganun. So, alam mo yung purpose for youth anniversary. Halimbawa, kaya youth camp. Okay? So, nakalagay na rin yung audience doon at saka background kasi camp siya for youth. So, context includes AI perform better when it knows for whom, why, and where the context will be used. Okay? So, context includes your audience, purpose of content, situation, tone, and the intended impact. So, example, yung audience mo, youth camp. Purpose mo, spiritual encouragement. Kung gusto mo ilalagay revival. So, pwede mo ilagay yung team nila kung para saan. At yung tone, setting the tone, kung warm, pastoral, instructive, humorous, meron ding mga ganun, no? Pag humorous, parang magbibigay sa ng mga jokes. So, example content sa mga businessman, and potential investors, business proposal, ang purpose, yung tone, professional and confident. Okay. So, yan. Sa mga freelancer naman, halimbawa, graphic design clients, make me a logo for graphic design client for portfolio branding, a modern, and then persuasive and creative. Yan. So, ganun. Mas specific siya. Actually, hindi isa-isa lang yan ha. Dapat sama-sama yan lahat. Pwede mong isama to, audience, purpose, tone. Okay lang ilagay din yan sa prompt, no? Kung gusto nyo, copy-paste lang. Copy-paste na yan. So, ang weak prompt, create a social media post. Weak yan. Pero pag strong, create a persuasive social media post promoting a small business new coffee product. Ang audience mo, yung professional, ang tone, energetic, modern, friendly. So, nakalagay yan, di ba? Audience at saka tone. Kaya sabi ko kanina, pwedeng i-copy-paste. Pwede mong ilagay na nakaganyan as is. So, yung context niya, it will transform the quality of AI output. Mas maganda at bibigyan kanya ng mas maayos na output. And number 3, ano ulit yung dalawa? Paki-type sa ating box kung naalala nyo pa. Dalawang C bago tayo magpatuloy. Ano yung una at saka ikalawang C? Sige nga, kung naalala nyo pa. Tignan natin dito sa ating chat box ng Zoom. Yan, merong mga nagpapa-admit. Clarity and context, sabi ni Brother Michael, Nancy, Santiago, Midel, RJ. So, yan. Kamusta naman sa ating mga nanonood sa Facebook? Pa-share ng ating live, no? Para maraming makanood ng atin pong live ngayong gabi. And kung walang sound, kung hindi clear yung sound natin, pakisabi nyo kung clear or hindi, kung mahina o malakas. Okay, baka mamaya wala na rin. Kasi yung monitor ko dito ay iba-iba ang ginamit ng mga anak ko, yung dapat na pang monitor ko. So, yun ang yun ang may kalaban tayong o may kaagaw tayong mga anakis. So, ayan. At hindi pa pala ito na-share sa ating page, ano. Paki-share na lang din nung live sa ating mga GC. Kasi hindi ko rin siya share sa mga GC kaya mas konti yung ating mga viewers ngayong gabi. So, paki-share na lang din kung gusto natin na makatulong at maraming makaalam sa prompt engineering, share po natin itong live natin ngayong gabi. So, thank you po sa mga mag-share.
So, ayan. Shout out na lang din kila Pastor Franco, Pastora Alice, Sir Jimmy, Sheila, and Fe. So, constraint. Ano ba yung constraint? So, bibigyan mo siya ng limit at saka yung structure niya. Kung bullet ba yan, kung table ba yan, kung ilang paragraph, ilang words, yun yung tinatawag na constraint or limit and structure. So, ayan. Constraint tells how the AI how to shape and limit the response. Think of constraints as guardrails. So, para siyang guardrail, no? Hanggang dun lang, hindi baka malaglag. Ganun. So, ang type ng mga constraint, format constraint. Kung naka-outline ba yan, list, naka-sermon type, table, paragraph, o script. Length constraints, 100 words ba yan, paragraph ba yan, 2 sentence per point. So, yun yung length. Style constraint, alliteration ba, formal tone, academic tone, controversial. So, merong, pwede mo ilagay, professional, ganyan. Content constraint, include Greek word, include illustration, use King James Version, o ano bang dapat, this is like, ay, pang professional. So, do's and don'ts ng constraint. Avoid mo yung repetition. Gagawin niya yon, i-avoid niya. Para uutusan mo siya kung ano yung dapat niyang gawin at hindi niya dapat gawin. So, ang sabihin mo sa kanya, avoid repetition. Kasi sometimes, minsan, inuulit-ulit niya din yung sagot niya, no? Yung sa 1, ganun din sa main points number 2, halos parehas. So, May ibang precision sa skill. kailangan ano natin 'yon, bigyan natin yung limit, yung Ano to? yan. So merong Ibang naka precision. yan. So Ano to? hello Excuse me po. po. Yes po. May ibang precision sa screen mo, hindi mo makita yan. Hindi mo makita yung notes mo. Eh. Opo, 'yun nga po. Tatanggalin ko po muna ito. So ayan. So meron tayong yan yung mga example ng constraint na tinatawag. So example ng constraint, create a 4-point sermon outline of Psalm 23. Use alliteration starting with letter P. Keep each point 2 sentence long. Add one Old Testament cross-reference. So, kung gusto nyong ilagay ito, ang magiging litaw niya ay yung parang ginawa ko din. No? Pero meron pa akong tinatawag na sermon schema. 12W yung per each point na tinatawag. And siguro i-share ko na lang yung about homiletics, no? Free subject na homiletics. So ituturo natin yun minsan. So yan yung mga example. Ngayon, yung AI, meron ng boundaries na sinusunod. It allows to produce cleaner and more useful output. Bakit kailangan ng constraint? So without constraint, AI gives long, generic answer. Pero with constraint, AI gives sharp, polished, and premium level content. And last, ano yung tatlo na? Clarity, context, and constraint. And last natin, command. Sa command naman, use direct, action-oriented instruction. Ano ba ang command? Is it affirmative? AI works with commands na affirmative, specific, structured, and actionable. So halimbawa, strong command, summarize. So strong command 'yon, yung salitang pag nilagay mo summarize. O kaya list the steps. Create a sermon outline, mga command 'yan. Rewrite the following in formal tone. Generate 5 caption option. So generate yung command dyan. Generate. Explain. Explain to beginner. Convert. Convert this into table. So the commands give direction. Yung AI naman, it will follow. Di ba? So yan yung mga example ng command na tinatawag. Weak command.
help me with social media ng ano, 'di ba? Ito yung magandang command. Generate 10 social media caption ideas for Christian leadership training event and use a short motivational tone. So, 'di ba? The difference is night and day. So, kung ipuput all together mo, weak prompt, make a lesson about prayer. Strong prompt, create a Bible study lesson on prayer. Ang audience mo for church small group, ang purpose ay spiritual growth. So yung purpose, pwedeng mong ilagay dyan yung theme. And then constraint, one page only with 3 main points and 1 reflection question. And explain each point in 3 sentences, provide 2 supporting verses. Each main point. So ang haba niyan, ganun talaga. Pastor, ang haba, ganun talaga. Yun talaga ang kailangan mong input, no? Kaysa yung binigyan ka na niya, magta-type ka na naman, 'di ba? Yun ang kagandahan ng customize. Sa customize, inilagay ko na lahat ito, sinet ko na siya. And I'm adding, gagawa ko ng version 2, which is magko-quote siya ng mga quotation ng mga popular theologians or philosopher, and possible na humugot siya from other references ng mga commentaries. So, i-upgrade pa natin yun. Oh, i-upgrade pa natin yung pastor's notebook. Magugulat-gulat na lang kayo. Paganda ng paganda ang sagot niya. Or kung hindi man yun ay magre-release tayo ng version 2. Kapag ayaw na niya, pag hindi na niya matanggap. Kasi limited din yung ang input doon eh. So pag umabot na yung limit, then mag-version 2 tayo. So transform prompt, eto na yun. You are a Bible teacher. So yun yung task, no? Bibigyan natin siya ng task. Palagi niyong bibigyan ng task. Halimbawa sa researcher, you are a world-class researcher. So, nalagay natin. PhD in kung anong subject mo. Halimbawa sa uh, chemistry. PhD in chemistry. And then, create one page. O yun yung pinaka-ano niya, constraint. Bible study per lesson on importance of prayer. Then, ang audience mo, church small group. Ang purpose, spiritual growth and practical application. Use 3 main points, adding to scripture. So, it will always produce a superior output. So, mas maganda yung magiging output nito kumpara dun sa ginawa natin kanina. Halimbawa, ito wala siyang binanggit na verse, ano. So, kusa na siyang magbibigay ng verse pagka ganun. So, ayan, i-open natin ulit yung chat GPT natin and new chat. So, ibigay natin. Copy lang yun, copy paste. So, kung meron kayong verse na, pwede nyo ilagay yung verse dyan. Pero try natin yung copy paste lang, walang verse. Siya na magbibigay ng verse. Yun, one page Bible study lesson. The importance of prayer. A small group Bible study lesson. So may introduction, prayer connects us to the presence of God, then short explanation, 2 sentence, sabi doon, and 2 supporting verse. Ayan, may supporting verse. So ang ikalawa niya, prayer aligns our will with God's will, and then may dalawang supporting verse. Then third, prayer release our God's power in life. So reflection question, isa lang, nakalagay kasi natin doon. So yun yung mga constraint. Yeah. So ito, meron tayo ditong activity, quick versus strong prompt. So hindi ko na babasahin yan. Pati yung reflection question, bahala na kayo dyan sa pag-aaral or pag gusto nyong ituro.
So ito yung tinatawag na framework at dito na tayo magtatapos no sa advanced prompt frameworks. Kasi iba-iba kasing ano um, gusto natin na paggamitan, no? So sa kagandahan nitong frameworks, bahala kang pumili kung anong klaseng framework. Ano ba yung framework, Pastor? So ang framework, yan, ito yung it will give you repeatable structure. So AI response become consistent, high quality, efficient, tailored, and predictable. Pwede mong i-feed ito. Ano yung ibig sabihin, Pastor, i-feed? Ika-copy mo tong framework. Halimbawa, itong um, prompt na PROMPT. Ang ibig sabihin niyang PROMPT na yan is purpose, role, objective, mechanics, parameter, at saka tone. So ito yung breakdown niya. Purpose, why am I using AI? Role, who should AI act as? Objective, what is the final output? Mechanics, anong structure? Parameter, rule, length, format, limit, and tone. So yan, yun yung prompt na tinatawag na framework. Prompt framework. Pwede mong i-copy yan, i-feed mo kay kung ano yung gamit yung AI, no? Ang maganda talaga si ChatGPT kasi may memory siya, matalas yung memory niya. And si Google, yung Gemini, mahina siya sa memory. Hindi na niya yung structure na ginawa mo noon, finid mo noon, makakalimutan na niya yon. So meron siyang amnesia. Ang kagandahan kay ChatGPT, pag finid mo itong mga frameworks, halimbawa, binigay mo tong prompt framework, and then pati itong isang framework natin na isa, COT framework, ito yung tinatawag na chain of thought. Ang kagandahan naman sa chain of thought natin, step by step yon until you will reach the answer. So, anong kagandahan niya? Why it works? Ito yung maganda sa Bible interpretation, sa mga financial planning, business strategy, legal thinking, complex design. Ano yung example niyan? Explain step by step how you reach the conclusion using chain of thought. So, if-feed mo lang din yung chain of thought na ito. Dare. Ano yung dare? Depth, accuracy, relevance, and efficiency. So, yung depth, it will explain deeply with layering siya. Accuracy, ifa-fact check niya yan para i-avoid ang assumption. Relevance, i-remove niya yung unnecessary idea. And efficiency, it will deliver concise result. Yan yung DARE na tinatawag. Ito yung magandang gamitin sa theology research, business feasibility, client report, academic paper, tsaka book writing. So meron din tayong RAGE. Ito yung isa sa pinaka madaling tandaan. RAGE, Role, Audience, Goal, Execution. Parang 4C din ito, no? Yung 4C na tinatawag. Pero iba lang yung pangalan ng framework niya, yung pagkakasunod-sunod. Then spec, structure, pattern, example, then constraint. Real, refine, evaluate, adjust, and loop. Ito para sa mga may cycle naman ito. Repeat until perfect. So, bibigyan ka niya, i-review niya ulit. Ito yung maganda kay Real, may loop. So, pwede mong gawin yan sa pag-write ng sermon, counseling, discipleship manual, generate Bible study, and transform. So, ito, inilagay ko kasi ito yung finifeed ko ngayon kay discipleship. Itong mga framework na ito. And inilagay ko na rin siya dito sa prompt engineering. So sa mga freelancer, ito ang kagandahan dyan. Pipili ka ng framework para sa client proposal mo, build portfolio. Subukan nyo sila iba't ibang framework, no? Kung ano yung best sa kanila. Generate graphic, write ads, provide faster output. So yan. Yan yung mga tinatawag na advanced framework. Pwede rin ng combination. Si prompt at saka si code. Si dare, si spec. Ayan. So, to evaluate their answer
using real. Ang gandahan kasi kay real, may loop. Uulitin niyo yun. Lalo na yung mga humihingi kayo ng references, minsan hindi totoo yung references na binabato niya, imbento lang. So, yung real ang ginagamit ko dyan. So, final practice. Yan. Pwede niyong gawin ito. Write a sermon using prompt and quote, kaya dare, kaya rage plus spec combination. So, sa sermon, sa businessman yan or client proposal. Pero ito, pwede nyo nang gawin as exercise sa inyong mga bahay. So, yan. Next time na natin itong chapter 4 ay tatalunan natin yan. And sa susunod na meeting natin, ay bibigyan ko kayo ng mas maraming example. Ito yung rolling na tinatawag, role prompting, act as a. So dapat ay ilalagay nyo, no? Tulad nito, you're a theologian and professor. Kung marketing naman, kapapagawa ka ng business campaign, lalagay mo dyan, you are marketing strategist. Ang problema kasi, hindi natin alam kung anong role ang ibibigay natin sa kanila. So meron na akong mga roles din na ginawa. So ang kagandahan nitong book na ito ay 12 chapters siya. Meron na rin akong nilagay dyan na marketing strategy. Kung meron kayong mga page, actually gagawa tayo, di ba may ginagawa po tayong ebooks. So sa ebook na yon, gagawa tayo ng isang page. And then sa isang page na yon, mag-i-input tayo ng 30 days plan. Ay 30 days plan yon, screenshot nyo yan, dapat send nyo sa akin. So yun yung sa last subject natin yon. So gagawin natin lahat yan. Ang kagandahan nito sa AI prompt engineering, meron ng style design yan kung anong mga pwede mong input, no? Halimbawa, gagawa ka ng image. Nandiyan na yung mga design. Halimbawa, kung gusto mo ng classical or traditional, yan, iba't ibang design na yan. So, sa mga art, Renaissance, Baroque, Rococo, Neoclassical, Romanticism, Impressionism, Post-Impressionism, Expressionism, Surrealism. So, halimbawa, gagawa ka ng, make me a image of ganito in Surrealism. Ah, Surrealism effect. Ganyan. So, pwede rin sa modern contemporary, abstract, cubism, futurism, minimalism, pop art, conceptual art, digital, hyperrealism, photorealism, modern graphic art. So, yan yung mga style ito, style arts. Sa illustration comic, ang alam lang natin noon, mga anime, manga, pero pwede pa rin graphic novel, children book, line art, flat design, vector, at saka vexel. So, may mga iba-iba klase. Chibi, meron din dyan. And futuristic, ito yung mga prompt na pwede nyong ilagay. Cyberpunk, sci-fi, low poly, pixel art. So, nandyan na. So, ang dami yan, 100 na style. Okay. And then, gumawa rin ako ng effects na may sa lighting, anong gusto mong uri ng lighting, texture, metallic ba, rust, liquid, tone effects, yan, dyan lahat. So, ang maganda rito, i-print nyo, print out para meron kayong guide o kaya sa PDF. Ang problema kasi sa PDF ay scan eh. So ito, meron din akong references ng palette. Color po yan, palette. So ang color palette, itong mga to, sa ISO kasi, International Standard ng mga colors, kung ano yung mga combination dito ay katumbas yan ng isang kulay. Yan. Katumbas po yan ng isang kulay sa color wheel na may gradient. So, yun po. At ang kagandahan niya, halimbawa, ang palette na gusto mo ay desert sunset o terracotta, eto na lahat. Binigyan ko na kayo. 1 to 100 yan. Maganda. Actually, maganda. Ito yung ginagamit kong palette minsan sa mga poster. Pwede nyong gamitin to sa Canva. Halimbawa, nag-Canva kayo, from scratch. So, pwede nyo tong i-input sa Canva.
at kung paano. Yan. Next week, tuturo natin yung sa Canva. Then, mastering high quality image, kung paano mo siya, ang utos mo. Halimbawa, sa image na yun, gagawin mong high resolution, HD, Ultra HD palagi ang nilalagay, Ultra HD. Cinematic, o photorealistic rendering. Kaya minsan yung mga nakikita nyo na pinopost ng mga prompts, may mga gantong words. Kung anong ratio, landscape, portrait, square ba yan, 1 by 1, or classic art. So, itong landscape, 16 by 9, itong kadalasan na ginagamit sa mga PowerPoint presentation. Si portrait naman, ito yung mga pang Facebook. At sometimes, mga thumbnails, ganyan. So, square, ito, most na mga thumbnails na icon. Classic art rate ratio, 4:5:3:4. Aspect ratio ang tawag doon. So, kahit sa mga prompt ng image, yan, next natin na meeting, gagamitin natin itong mga to. Yan, may mga lighting keyword na rin dyan, focus ng keyword, kung macro. Yan, print quality para pag pinrint siya, talagang ready to print format na. Kaya din nilang gawin yun. Yan, ito yung example ng high resolution prompt. And, yan. So dito, um, sa GC natin ng AI engineering, magpo-post ako ng mga different prompts na pwede mong gamitin o pwede natin gamitin sa Gemini, no? Gamit yung Nano Banana. So sa next meeting, um, more on tulad nito sa Nano Banana to ginawa. So merong specific image diyan. Halimbawa, may old picture din kayo, paano ayusin 'yon? And meron kayong picture na luma ng mag-asawa o kaya yung picture nyo ngayong mag-asawa, pwede na, meron akong prompt na, command prompt na gagawin nyo siyang nasa wedding, ganyan. At yung graduation din na may toga, bibigay ko yung mga prompt. So sa next meeting. Kaya yung mga hindi enrolled, 150, kung yun ang target nyo na magkaroon, 150 lang naman, magkakaroon na kayo pero walang certificate. Kung gusto niyo ng certificate, sa 250. Ang kagandahan kasi sa certificate, meron nakalagay na prompt engineering course. So talagang bigatin yung dating niya, no? Kasi talagang ano yan, ang prompt engineering ay mostly ino-offer na rin to ng mga colleges. At marami ding mga nag-e-enroll doon, lalo na sa mga nag-online. Kaya maganda pong kahit ang MBS inoffer natin ang prompt engineering sa napakamurang halaga, as in, no, 3 units 400, 250 may certificate na. Yung 400 kasi para sa paghahanda yun sa 5 subject na applied AI, and magkakaroon ng community, no, sila lang yung ipapasok natin sa community na agapay na uh, inihahanda natin, no? Earning opportunity yun sa mga pastors, para ma-boost yung ating mission sa Kingdom of God. And lahat ng magiging members nun, kailangan may firm mission tayo na tutulungan. So yun, may report din tayo, magpo-post tayo ng mga natulungan natin. So ganun. Pa-feeding, ganyan. Church project, para ma-encourage din yung isa't isa. So, maganda ang ano natin dito, maganda ang purpose natin, no? Kung bakit tayo nag-aaral ng AI course, para hindi lang matulungan ang sarili natin, ang family natin na maging productive, kundi makatulong din tayo sa iba, sa mission, digitally, even face to face sa mga ka-church natin na mga businessman. Yun ang kagandahan diyan. Kaya sa mga hindi pa naka-enroll, I encourage you ay mag-enroll po kayo. So sa mga mag-share ng ating
live ngayon, i-PM nyo ako, may gift ako sa inyo na isang book about prompt engineering. No? Ito ay ebook na about prompt engineering. At papakita ko sa inyo yung mga may free ebook kasi tayo. And lahat ng mga estudyante, syempre, bibigyan natin ito. Yan, before pala yung ebook, ayan, ito yung ating course. Plug in ko lang. Certificate in Applied AI course. Ang core curriculum natin, 5 po yan. AI empowerment, yan yung nauna na tinuruan tayo gumawa ng website, ebook na ibebenta natin sa fifth subject natin. And ikalawa yung 21st century Christian ethics kasi meron dyan yung about AI at saka cryptocurrency. And then yung iba dito, about VR worship, gagawin natin tong asynchronous. So mag-send ako sa GC natin na 21st century Christian ethics na mga videos. And AI prompt engineering, 3 units. Soon ang nakalagay kasi hindi pa na-upload ang mga video. Itong curriculum kasi ay para sa mga future student. Pag in-scan nila to, mapapanood na nila yung mga video series natin. Kaya ang kagandahan dito, pag nag-enroll kayo, ay pwede nyo panoorin anytime at saka anywhere. Hindi kailangan na mag-join kayo sa Zoom. Actually, pwede kayo mag-aral kahit anong araw kasi naka-upload yan sa YouTube course natin. Pati itong prompt engineering, mamaya lang ay meron na ring QR code dito kung saan pwede nyo mabuo yung buong course ay mapanood yung buong course. Then ito yung susunod nating subject sa December for mga December 12. Okay? AI for personal growth and daily success. Ang kagandahan nito at talagang meron siyang merong ibibigay sa inyo no na mga customized AI na tutulong sa atin. Saan? Sa habit building natin, it's either leadership, mental health, spiritual development, and for talent ministry and career. So itong AI for personal growth and daily success, kung mahilig kayo mag-post sa Facebook ng kung ano-ano, mabibigyan po kayo niyan. So bibigyan natin kayo ng ng meron kasi akong inihanda dito na customized din na AI. Then ituturo ko sa inyo kung paano gamitin. AI for earning potential, ito na yung ituturo din natin na gagawa kayo ng Facebook, paano nyo siya i-boost, paano kayo mag-ads, no? Gagawa ng ads. And then, ayun na, yung Agapay community. Pag natapos nyo to, magiging part kayo ng Agapay community. Tsaka yung AI agent program natin, merong dalawang customize. Isa na yung what makes you different, tas meron pang isa. Hindi ko pa, next na lang yung isa. Hindi ko pa pinakita. Pot of gold ang tawag doon. So tutulungan naman kayo na gumawa ng po doon, plan and schedule. So yan. Thank you po sa inyong pagsama. Kung meron kayong question ay malaya po tayong magtanong.